Nagtampo dahil hindi pinasiping. Hindi ito kabastusan kundi aral para maging aware tayo sa buhay mag-asawa. Una, ang buhay mag-asawa ay isang regalo mula sa Diyos. Rason kung bakit dapat magpakasal ang tao ay para hindi magkasala sa pakikipagtalik. Pero itong kasal, habang tumatagal nawawala ang spark lalo na kapag nagkaanak na. Dumarating sa punto na yung bagay na kaligayahan ng mag-asawa nawawala na sa isip dahil sa pagod. Sabayan pa ng hirap, problema sa pera, lalo kung saktuhan lang ang kinikita. Kasi realidad sa babae, mahirap pilitin ang gana. Hindi tulad sa lalaki na laging may spark lalo na kung bata pa. May panahon na hihiling si Mr. pero minsan tatanggi si Mrs. Kasi hindi naman sa lahat ng oras maayos ang katawan, minsan pagod talaga. Pero may mga mister na hindi nakakaintindi. Tapos sa pagtanggi natin, malalaman mo na lang na malaki pala ang epekto nito sa pagsasama. Kasi magugulat ka na lang, mainit ang ulo ni Mr. paggising. Mukha ng Biyernes Santo, tinanong mo lang, sumimangot na. Imbes na kumilos, wala nang gana. Magulo na utak, lagi nang nakasimangot. Pero kapag hindi tinanggihan at napagbigyan si Munoy, ang bait-bait. Lahat ng utos mo ginagawa. Sa madaling salita, bait na walang katulad. Kung pwede nga lang, ikaw pa ang susubuan sa pagkain. May kasama pang hagod-hagod. Ganyan ang kaibahan. Totoo itong nangyari. May kilala ako na laging nag-aaway ng asawa niya at wala namang malinaw na dahilan kung bakit mainit ang ulo at nag-aaway, pero ang dahilan pala ay yung pagtanggi at pagbaliwala sa kaligayahan ng mag-asawa, lovemaking. Sa palagi niyang pagtanggi na hindi niya napansin, isa pala yung malaking pagsubok na dumating sa buhay niya kasi busy siya sa trabaho, negosyo. Hindi na niya namalayan na nangaliwa na pala ang asawa niya. Doon niya na-realize na nagkasala ang asawa niya kasi hindi niya nabigyan ng kaligayahan dahil lagi siyang busy at pagod ang katawan. Kampante siya sa buhay kasi nga mabait ang asawa niya, hindi gagawa ng kalokohan. Pero hindi niya inakala na mangyayari ito. Nagkasala dahil sa palaging pagtanggi. Lesson, marami talagang naghihiwalay ngayon sa panahon natin. Kadalasan yung mga mag-asawang LDR. Kadalasan yung hindi mo na matabihan si Mr. sa gabi. Hindi lahat pero karamihan. Nandyan talaga ang tukso kapag malayo. Iba talaga ang lalaki sa babae. Base sa isang eksperto na doktor tungkol dito, ang isang lalaki kailangan mag-release once or twice a week para hindi sila masira. Pwedeng sumakit ang ulo nila o pwede ring magka-prostate cancer. Kaya sa mga may asawa dyan, bilang asawa, tulungan ninyo na hindi magkasakit ang mister ninyo. Mrs., nasa atin ang kapayapaan sa pagsasama. Kung hindi tatanggi, walang gulo, walang away. Oo, pwede tumanggi pero huwag mong pangako na, bukas na lang, kung hindi mo rin tutuparent. Kasi sisingilan ka talaga dyan. Kung nangako ka, tuparin mo. At huwag naman yung halos palagi kang tumatanggi. Obligasyon natin kasi pumasok tayo sa kasal. Tayo ang magbibigay, hindi ibang tao. Kung magkasala ang mister ninyo at walang naman talagang natatago sa Diyos, kung nakita niya na ang dahilan ng pagkakasala ay dahil lang sa asawang tumatanggi, kasama tayong mananagot sa kasalanan na nagawa ng asawa natin. Kasi kung nagbigay tayo, hindi siya matutukso. Tiisin basta kaya pa at makakapagbigay pa. Obligado tayo kasi yan ang pinasok natin sa kasal. Tanggapin na medyo maabala ang tulog kasi madidisturbo, pero wala tayong choice, pumasok tayo dito. Tiisin ang ilang minutong abala kaysa sa mahabang panahon ng pagdurusa dahil nasira na ang kasal. Hindi lahat ng mister mabait ngayon. Mabuti na lang kung makakatagpo kayo ng asawang kahit tanggihan ay walang pagbabago, pero karamihan naghahanap at natutokso sa iba lalo na kung ang asawa ay nagkukulang din tapos wala pang Diyos sa buhay. Mag-asawa, kaya ang kasal ay dapat alagaan. Dapat may Diyos talaga para magkaroon tayo ng gabay at kapayapaan sa pagsasama. Awareness ito sa lahat ng may asawa o magpapakasal pa lang. Tandaan ninyo, kung ang kasal natin ngayon ay masira, mananagot tayo pagharap sa Diyos sa hukuman. Ay evaluate ang sarili. May pagkukulang ba tayo bilang asawa? O bilang mister? Kumusta ngayon ang kasal natin? Hiwalay na? O may spark pa?